Hindi madali ang pagiging isang guro. Madalas, dala nila ang trabaho hanggang bahay. Gumagawa ng lesson plan, niche-check na exam, at naghahanda para sa susunod na araw. Ang guro ay higit pa sa nagtuturo ng leksyon. Sila ang inspirasyon, tagapayo at tagahubog ng pagkatao. Narito ang mga mag-aaral na nais magbatid ng kanilang pasasalamat sa mga guro. Guro, maraming salamat sa iyong walang sawang suporta at motibasyon. Ikaw ang nagbigay liwanag sa mga madilim naming sandali. Ang iyong pagtuturo ay nag-iwan ng malaking marka sa aming buhay. Salamat sa pagiging isang tunay na inspirasyon. Umaga, hapon at kahit gabi, patuloy ang sakripisyo at pagtuturo ng ating mga guro. Hindi sila nagsasawang umunawa, lumabay at magturo. Hindi lang ng aralin, kundi ng tamang asal, pagmamahal sa Diyos, kapwa, kalikasan at bayan. Sila ang ating pangalawang magulang sa paaralan, ang ating pangalawang tahanan. Maraming salamat, minamahal naming guro. Kayo ang tunay na susi sa aming kinabukasan. Ano nga ba ang pakiramdam na pagiging isang guro? Mixed emotions ang pagiging guro. Una sa lahat, happy ako pang mababait ang mga estudyante ko. Of course, successful yung feeling ko, masaya, kapag nakuha ng mga estudyante ko ng 85% sa klase ko ang nakakaintindi sa lesson. What else? Malungkot ako pag ang mga bata ko hindi nagiging mabuti, kumbaga pasaway. Okay, so mixed emotion ang pagiging guro. Sa anong paraan nagiging worth it ang aking pagtuturo? Unang-unang sa lahat, pagka marami sa mga estudyante ko ang nakakaintindi. Pangalawa, pag nananalo kami sa mga contested activities sa higher level, katulad ng LB6 competition, division competition, regional competition. At ang higit sa lahat, magiging happy ang teacher pag marami siyang napoproduce na professionals at mabubuting tao. Kasi at the end, ang pagiging mabuti ang pinaka-importante sa lahat. Yun lang. Ang pagpapasalamat ay hindi laging nababanggit, ngunit ito'y taos-puso naming nararamdaman. Kaya, ngayon, nais namin sabihin, salamat guro. Salamat sa inyo, aming